Papabinyagan na namin si baby ngayong umaga. Good morning mga langga! We are on our way sa simbahan kasi yun na talaga ang baptism ceremony ni baby. Dito namin papabinyagan si baby sa Our Lady of Fatima Parish. Mamayang gabi naman yung kaniyang birthday celebration at syempre, ang celebration na lang din ng baptism ni baby. So, isahang celebration na lang siya mga langga para isahang handa na lang. Naplano na sana namin lahat mga langga, inayos na namin lahat ng mga dadalhin. Pero on the last minute, nako, biglang nawala yung belo ni baby. At munti ka na kaming malate sa simbahan. Kasi hinanap pa talaga namin sa sasakyan, sa loob ng bahay, dun sa kwarto. Pero hindi talaga namin nakita. Kaya wala kaming choice kundi pumunta na lang sa simbahan kahit na wala kaming belo. Pagdating namin, hindi pa naman nagsisimula yung ceremony dahil wala pa si Father. Kaya yung aming ultimate ninong na si Aye, pumunta siya doon sa simbahan kung saan namin nabili yung belo ni baby. Wala kasi silang stock dito kaya kailangan yun bilhin sa ibang church. Kaya ayun, si Aye ay nagmadaling pumunta doon. At habang nag-aantay kami, welcome namin yung mga ninong at ninang, mga family na dumating dito sa church. To be honest, hindi pa ito sila lahat mga langga. Hindi kasi makakapunta yung iba. Saka yung ibang ninong at ninang ni baby ay from New Zealand. Kaya kaunting tao lang yung andito ngayon. Special binyag ito mga langga kaya wala siyang kasabayan. Timing na pagdating ni Father ay dumating na rin yung kaibigan namin na dala-dala yung belo. Kaya ayun at nakapagsimula kami na may belo. At ito lang sila yung mga attendees namin dito ngayon mga langga. Kasama din pala namin dito ang photographer na si Fitzgerald Yulo. Sikat siya na photographer dito sa Tagum City mga langga. Dahil kapag mayroong mga event, siya talaga yung kinukuha. Ang pangalan ng page niya ay Pitik sa Tagum. Kaya kung naghahanap kayo ng affordable na photographer at very professional at magaling, sa Tagum City area man or kahit nasa labas ng Tagum City, masasuggest ka talaga si Sir Fitzgerald Yulo. Anyway, eto at nagsimula na nga yung aming ceremony. Nag-alingasan na si baby ani nga panahon mga langga. Kasi grabe gid siya kainit. Sobrang init talaga. Kaya ayun ulit at pulang-pula na naman siya. Kasi hindi talaga siya nakapag-adjust sa temperature dito sa Pilipinas mga langga. Mas mahirap sa kanya kasi baby pa siya. Anyway, mabilis lang naman natapos ang ceremony mga langga. Hirapan kami sa pagsusuot sa kanya nitong belo kasi ayaw niya. Nakakatihan siguro siya at naiinitan at the same time. Mabuti na lang at ayos lang kay Father kahit na hindi siya nasuot totally talaga kay baby. So pagkatapos ng ceremony, eto na ang photoshoot. Yung iba sa amin ay nakatulog na. 10 a.m. kasi dapat yung ceremony mga langga. Pero ngayon, nasa mga 11:30 na. Pagkatapos pala namin dito sa simbahan ay yung iba sa amin sumama sa bahay. Meron kasing kaunting handaan dito sa bahay. Pasalamat ako kay Uncle Titik at kay Yaya kasi sila yung naghanda dito sa bahay. Yung celebration kasi ni baby is para pamamayang gabi doon sa Basilius Events Place. Pero yung uncle ko, eto at nagpalitsyon pa talaga siya para sa kaniyang apo sa pamangkin. At grabe, ang laki ng lechon, sobrang sarap din. Dito na lang ito niluto mga langga ha. At perfect yung pagkaluto niya. Naglagay din sila ng mga designs dito sa gilid. So ayan at nakakain na yung iba sa amin na sumabay doon sa simbahan. Tapos babalik ulit sila mamayang gabi ng mga 6:00 kasi yun na yung final na kainan talaga. At yun ang i-held sa events place. Pagkatapos pala namin mag-lunch dito, nagkwentuhan lang muna kami bago sila nagsiuwian. Pagdating ng 4 p.m. ay nagpunta kami sa events place dahil magpi-pre-birthday celebration shoot kami. Wala pang tulog si baby dito kaya medyo pagod na siya. At mabuti na lang merong aircon dito kaya ayan at nakapagpalamig kami dito sa loob. Pero yung photoshoot namin ay gaganapin doon sa likuran sa labas. So after namin dito mag-photoshoot, bumalik ulit kami sa bahay. Tapos bumalik lang kami dito sa events place ng mga 6 p.m. Yung ibang mga guest ay andito na, pati yung aming photo booth at yung mga giveaways. Eto pala yung mga paryente ko or mga relatives ko na tumulong sa amin, si Uncle Elmer, si Ate Bibing at si Ate Bibi. Eto naman yung mga pagkain na in-order namin dito sa events place. So yung lechon namin, kami yung bumili at yung side din namin yung magtatadtad ng lechon. Hindi na kasi sila dito tumatanggap ng lechon. Dapat na daw ay sa family side na yung magtatadtad or maghihiwa ng lechon. 2 lechon naman yung andito ngayon. Isang lechon na binili ni Papa at isa namang lechon na binili namin. Hindi pa kami agad nagsimula kasi hindi pa nagsidatingan lahat ng mga guests. Kaya ayun at nagkwentuhan, nagpicture taking lang muna kami dito kasama nung ibang mga tao na nauna na ngayon. Alam niyo ba na nahirapan kaming isuot itong damit na to kay baby mga langga? Ayaw niya kasi talagang magpasuot ng damit. Ganyan siya every time. Palagi na lang umiiyak kahit na nga pupunasan mo yung mukha niya, ayaw talaga niya ng ganon. Kahit na nga sapatos at yung headband or anything na nilalagay sa ulo, ayaw na ayaw niya talaga.
Kaya hinayaan na lang muna namin. Sabi pala ni Ninang sa akin na lumaki daw ako kumpara nung nagpunta kami dito sa Pilipinas way back December. At I agree mga langga, totoo naman yun talaga. Nag-gain weight talaga ako. Kain lang kasi ako ng kain para naman sa milk production ko para kay baby. Tapos ay dumating na yung cake na in-order ko kay Ma'am Cake Yang. Dito rin kami umu-order kay Ma'am kapag meron kaming event. Kasi masarap yung cake niya mga langga, hindi gaanong katamisan at affordable lang din siya. Kaya marerecommend ko din siya sa mga gustong mag-order sa kanya. Habang nag-aantay pa kami ng ibang mga guest, nag-picture taking muna kami dito. Inuna namin yung picture taking with the family. And after a while, finally dumating na yung ibang mga classmates namin nung college. Para na rin itong naging mini reunion mga langga. We keep in touch talaga sa mga friendship namin nung college days. At nakakatuwa kasi majority sa amin ay may kanya-kanya ng mga pamilya. At may mga kanya-kanya na ring mga anak. Anyway, meron din pala kaming photo booth dito. Ito naman ay ang shoot and print photo booth. Maire-recommend ko din sila sa inyong mga langga dahil napakaganda din ng service nila. At affordable lang din yung presyo nila. So, nung nakapag-set up na yung photo booth namin, nagpila na sila doon para paunahan sa pagpapapicture. Kapag magpapalitrato ka kasi doon ay meron kang 2 copy ng ref magnet with your photo. Tapos, meron ding scrapbook na lalagyan mo ng message para naman ibibigay nila sa amin pagkatapos ng event. Alam nyo, gusto kong i-take itong opportunity na ito para magpasalamat sa mga kaibigan namin, mga pamilya, mga kapitbahay, mga relatives na nagpunta talaga dito kahit na napakalayo nila. Maraming salamat kasi nagbigay kayo ng oras para umattend sa event na ito. Alam nyo yun, yung mga pinsan ko talaga na nasa Padada pa nakatira, may sakit pa yun ha, pumunta talaga sila dito para umattend lang. Maraming salamat kasi na-feel namin na importante kami sa inyo. Pati na rin yung mga kaibigan namin na nasa Davao pa nakatira, pumunta talaga sila dito. Kahit na gabing-gabi na. You guys made this night perfect talaga. Sana nag-enjoy din kayo sa event na ito mga langga. So ayun, bago pa makatulog si baby, nag-picture taking na kami with the family, friends, relatives, at nagbigay na ng mga messages nila para kay baby. Sobrang aliw na aliw din kami sa aming host. Very witty, ang galing niyang magpatawa. So ayun, at nagbigay na ng mga messages yung mga ninong at ninang. At nakakatuwa lang si baby kasi kada message, clap siya ng clap. Para talaga niyang naiintindihan yung mga sinasabi ng mga ninang at ninong niya. Para din pala sa mga nagtatanong kung ano daw ang pangalan ni baby, ang pangalan po ni baby ay Belle Dandy Mirabel. Ang kanyang nickname ay Ukaykay or Belle. Ukaykay yung nickname niya kasi nung baby pa siya, palagi niyang sinasabi. Pero nung nasa New Zealand kami, hindi namin masyadong ginagamit dahil nahihirapan yung mga locals doon na i-pronounce yung nickname na yan. Kaya sinabi na lang namin na you can use the word Belle. Pinagpasalamat din pala namin sa Panginoon kasi naka-attend dito yung papa ni Mike. Meron kasi siya ngayong sakit at kinabukasan nitong event na to ay kailangan na niyang mag-check-in sa ospital. Hindi ko na isasama yung details ng kung anong sakit ng father-in-law ko pero luckily hindi naman yon grabe. Pagkatapos pala ng picture taking ay eto at pinakain na rin kami ng aming host. Eto palang lechon namin mga langga ay in-order namin sa Al's Lechon Baboy dito rin sa Tagum City. Minessage ko talaga yan sila personally mga langga kasi subukan ko talaga yung luto nila nung nagpunta kami sa Thanksgiving sa bahay ng kaibigan namin. Sa kanila kasi in-order yung lechon at alam nyo ba, napakabilis ng service nila. Minessage ko sila tapos kailangan ko na yung lechon 2 days after at luckily meron agad available. In-order ko rin yung bopis nila, nagdagdag lang ako ng 200 pesos. Yung lechon naman na in-order ni Papa, hindi ko alam kung kanino niya yun in-order, pero parang niluto lang nila yun sa bahay. So yung baboy lang yung binili nila. Nung kainan na, finally si baby ay nakatulog na rin. At nakakain na rin naman ako mga langga, thankfully. Bago matapos ang event, eto at meron pang pag-game yung aming host. Sobrang enjoy na enjoy kami dito kasi pinagawa niya ng mga situation yung mga guest namin. Tapos competition siya between girls and boys. Kaya ayun, at aliw na aliw sila. Anyway, meron pala kaming papremyo din sa kanila pero huwag kayong mag-expect na maganda yung premyo namin mga langga. Kasi pinili talaga namin yung mga premyo na yon para pang good vibes lang. Tapos, maliban sa adult, meron din kaming pa-game sa mga bata. Pero yung pa-premyo namin sa mga bata ay cash na siya. So, ayun at congratulations sa mga nanalo, no? Ang aming ultimate prize ay nakuha ni Geneva. So, congratulations sa mga nanalo.
Bago ko pala makalimutan, papasalamat din ako sa tita ko na si Tita Marinel. Dahil bumiyahe pa talaga siya mga langga, she came from Cebu. Bago ko pala makalimutan, meron din kaming giveaways dito. Yung aming scented candle na in-order ko, galing kay Ma'am Teray ng Handcraft by Teray. At syempre, panalo din ang scented candle na souvenir ni Ma'am Teray. Yung ibang mga bisita namin ay hindi na nakakuha ng scented candle kasi nauna na silang umuwi. Eto pala si Ninang Gayang mga langga. Siya yung gumagawa ng paborito talaga namin na empanada. So if you wanna order mga langga, i-message niyo lang yung page ni Ninang mga langga. At yung paborito ko naman na Spanish style bangus in coconut oil ay gawa naman ni Shaira. 100% na masarap mga langga. Kaya i-message niyo lang siya kung gusto niyo umorder. Bago umuwi yung mga kaibigan ko ay nagpaplano na naman kami na magkita-kita, magre-reunion kami. Kaya abangan niyo yung vlog na yun mga langga kasi napakaaliw pa naman nilang kasama. Kinabukasan pala pagkatapos ng event na ito mga langga, meron na naman kaming lechon. Meron kasi mga natirang lechon dahil yung ibang mga guests namin, ibang mga relatives ay hindi nagpunta. Kaya may mga extra food kaming natira. Kaya ayun, at meron tayong ulam for the next 3 days. Naksiw at sininigang kasi ito ni na mama. Pero bago pa yun niluto, kumuha muna ako nitong balat kasi crispy pa rin siya mga langga kahit na ngayon. So ayun, at ito yung ating ulam, yung umaga, mamayang tanghali, at mamayang gabi. Pagkatapos namin mag-lunch ay nagbanding kami sa kwarto at na-shock kami kasi meron na namang natutunan na skill yung anak namin. Marunong na siya ngayong mag-blow a kiss. So ayun lang mga langga, maraming salamat for watching. Abangan niyo pa sana yung upcoming vlogs namin. Please don't forget to follow, like, and share. Bye!